No. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما الذي ينفعنا في هذه الدنيا والآخرة. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah ay nandito na naman po tayo ay naging kaugalian na natin every Friday pagkatapos ng sermon sa masjid, tina-translate natin ito sa Tagalog para maintindihan ng lahat ng mga Pilipino na mag-attend dito at saka yung mga makapanood ng live natin. So hindi lang ito po sa mga Pilipino na tina-translate. Tina-translate ito sa Bangladesh kasi mayroon din tayong daiya, mayroon din tayong teacher na Bangladesh at mayroon din tayong teacher na Urdu, Kerala, Sri Lanka, Sinhali, Nepal at saka Indonesia. So iba't ibang lingwahe sa mga Pilipino. So ngayon, ano po ba yung sermon kanina? Ang sermon kanina, yung wisdom, karunungan, bakit si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng mga propeta at mga sugo sa sangkatauhan. So pag tinanong kayo, ano ang dahilan? Bakit si Allah nagpadala ng mga propeta at sugo? Napani po? Halimbawa, tanungin ko po kayo, ano ang dahilan? Sinagot na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sinabi niya na yung dahilan kung bakit siya nagpadala ng mga propeta at sugo sa sangkatauhan. Ano yung dahilan? Para turuan ng mga tao sa kamangmangan patungo sa Kaalaman. Para turuan ng mga tao sa kamangmangan patungo sa kaalaman. Okay. Kabilang doon, i-complete niyo. So sino pa? Sino pa yung makasagot sa inyo? Bakit si Allah nagpadala siya ng mga propeta at sugo sa sangkatauhan? Para turuan ng tauhid. Turuan Ng tauhid. ng tauhid, turuan ng kaisahan ni Allah. Ano pa? Yung kung paano mabuhay sa mundo. para sabayin ang nag-iisang Diyos. Para sabay ng nag-iisang Diyos. Ikaw, sister, ano? To worship Allah. To worship Allah. Okay. So, nasagot nyo na pero hindi kompleto. Hindi kompleto yung sagot ninyo. Okay. Hindi sila sa oras ng pag-uupo, wala silang masasabi kasi nagpadala ng propeta, wala silang Okay. So, ang sagot niyo, para, correct na yun. Correct din yun. Correct. Pero hindi pa kompleto.
Ang sagot ninyo, turuan ng mga tao sa kaisahan ni Allah. Tama. Tapos ang sagot ni Commander, para wala nang mapangatwiran yung tao pagdating sa kabilang buhay. Yung markiya. Hindi na siya magsasabi. Sabi niya, huwag mo kami ya Allah parusahan kasi hindi namin alam. Walang nagturo sa amin. So kapag may dumating na katuruan ng mga propeta, dumating na yung turo ng propeta, hindi na sila, hindi na tanggap yung kanilang pangatwiran. Okay, sino pa? Malapit yun ang masagot ng complete na sagot. Actually, sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at ilang beses ko na binanggit dito sa inyo. Sino pa dyan sa inyo po? Bakit si Allah nagpadala ng propeta at sugo? May sagot po kayo? Kayo po. Hindi kasi nasulat sa yung nakaraan. 5, di ba? Mayroon, sirit na kayo? Sirit na. Nag-iisip po, Ustad, eh. Sirit na. Nag-iisip po, Ustad, eh. Okay, si Allah subhanahu wa Sirit na, ta'ala, sirit nagpadala siya ng propeta at mga sugo. Dalawa yung kadahilanan. Sinabi niya mismo sa Quran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan." Number 1, ani ibudullah. Number 2, wajtanibut taghut. Alam ni Bro Ibrahim. Ba't hindi ka sumagot, Bro Ibrahim? Nahiya ko sila na lang. Nahiya ka. Sabi ni Allah, "Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan." Katotohanan, naghirang kami, nagpadala kami fi kulli ummatin rasulan, sa lahat ng nasyon ng rasul, ng mga propeta at mga sugo. Ano yung dahilan? Number 1, anikbudullah. Anikbudullah upang turuan ang mga tao ng tamang pamamaraan ng pagsamba kay Allah. Number 1, bakit may propeta at sugo? Upang turuan ang mga tao ng tama, complete, pamamaraan ng pagsamba kay Allah. Okay, yun ang number 1. Kasi kung walang propeta, hindi natin alam paano magsamba. Halimbawa, kung hindi pinadala sa atin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ba natin kung paano magsala? Hindi natin alam paano magsala. So, number 1, anikbudullah upang turuan ang mga tao ng tamang pamamaraan ng pagsamba kay Allah. Tamang pamamaraan ng pagsamba kay Allah. Ang number 2, bakit may mga sugo at mga propeta? Wajtanibut taghut. Ano yung ibig sabihin ng wajtanibut taghut? Bawalan ang mga tao sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi niyo ba alam, lahat ng propeta nagbawal na sumamba yung tao sa Diyos-Diyosan? Nakala niyo? Tingnan mo si Moises, nang sumamba yung mga yung mga sa kapanahonan nila sumamba sa gintong baka. Anong ginawa ni Moises? Natuwa o nagalit? Nagalit. So, isa sa mga dahilan bakit nagpadala si Allah ng mga propeta at sugo. Number 2, bawalan ang mga tao sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sambahin lamang ang totoong Diyos, totoong nag-iisang Diyos. Yun ang turo nila lahat eh. Ubudullah Rabbi wa Rabbukum. Yun ang sinasabi nila. Sambahin ninyo si Allah, Rabbi, Panginoon ko, wa Rabbukum at Panginoon nyo. Wajtanibut taghut at huwag kayong sasamba sa mga huwad na Diyos-Diyosan. Sa mga hindi totoong Diyos-Diyosan. So, nakuha na natin ang main purpose. Kaya, pag tinanong kayo, bakit si Allah nagpadala ng mga propeta at sugo? Dalawa yung purpose. Number 1, turuan ng tao ng tamang pagsamba kay Allah. Pangalawa, bawalan ng tao sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, Major. wala nang
wala na, ito yung pangontra. Kapag may nagsasabi, sabi niya pare-parehas naman yan ang relihiyon. Basta mabait ka lang, basta mabait ka lang, basta masunurin ka lang, huwag kang mga grabyadong tao. Yun ang sinasabi nila. Pero dahil dito nagpadala si Allah ng propeta at mga sugo, hindi ka na pwedeng gumawa ng sarili mong pagsamba. Kasi si Allah nagpadala siya ng guide, libro, kitab, pattern. Ito yung guide na to, ito yung manual ng sangkatauhan. Itong pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pinadala kay Prophet Abraham yung suho, pinadala kay Prophet Moises yung Taura, pinadala kay Prophet David yung Zabor, and then pinadala kay Prophet Jesus Christ ay ang Injil. And then the final testament pinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kapag may Old Testament at saka may New Testament, mayroon final Testament, final at last prophet na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanila Old Testament, yes, pinapaniwalaan ng Muslim, yung Taura Old Testament. New Testament, yung Injil, pinapaniwalaan ng Muslim. Pero mayroon pang Final Testament at saka Last Testament, last na prophet na yan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, hindi ka na pwedeng mga tuwiran. Sabi na sinasamba ko naman ang Diyos. Yes, sinasamba mo paano? Basta paggising ko, tatawag ako sa Kanya, manalangin ako. Basta, sabi niya, bago ako matulog, tatawag ako sa Kanya. Ang tanong, sino ang nagturo na ganun ang paraan ng pagsamba mo? Sabi niya ako. So, hindi ka pwedeng gagawa ng sarili mong pagsamba kasi nandyan yung mga propeta. Kaya hindi lahat ng pagsamba mo ay tatanggapin ni Allah. Hindi lahat ng pagsamba ay tatanggapin ni Allah kasi nandyan yung propeta. Kaya hindi pwedeng sabihin, pare-parehas naman ang reliyon. Parang pare-parehas nga, kami nagsasala ng 5 beses, kayo hindi. Pare-parehas ba yan? Di ba? Pare-parehas naniniwala. Yes, naniniwala sa Diyos, pero sino yung Diyos na pinapaniwalaan mo? Baka yung Diyos na pinapaniwalaan mo, nagkaroon ng anak. Kami, naniniwala kami ang Diyos na hindi nagkaanak, hindi pinanganak, walang katulad. Nakuha niyo na? Okay. So, si Allah subhanahu wa ta'ala, matapos natin malaman na ang dahilan bakit si Allah nagpadala ng mga propeta at sugo upang turuan ng tao ng tamang pagsamba kay Allah at bawalan ng tao sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. So ngayon, itong mga propeta, mayroon silang mga disipulo. Mayroon silang mga disipulo o mga tagasunod. Lahat ng propeta mayroon silang mga tagasunod. Yung iba walang tagasunod, walang sumunod sa kanya. Pero yung mga propeta babanggitin natin, yung tulad ni Jesus Christ, mayroon siyang disciple. Yung yung Hawariyun. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang mga sahaba. Si Prophet Moises mayroon din. So, itong mga propeta na to ay mayroon silang sa kapanahunan nila, mayroon silang tagasunod. Pero ang the best, pinakamainam na tagasunod matapos ang propeta, the last prophet na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba niya, mga kasamahan niya. Kasi bakit? Itong mga kasamahan niya, babanggitin natin yung ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahat ay itinaya nila yung buhay nila. Itinaya nila yung buhay nila kapalit ng pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itinaya nila kung ang lahat ng ari-arian nila, ang lahat ng kamag-anak nila, ang lahat ng anuman, meron sa kanila,
itinaya nila lahat doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kapalit ng pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga kinuwento natin kanina yung tanong ninyo, yung doon sa digmaan sa Uhud. Okay? Yung mga sahaba doon, may mga babae pa doon, ay kahit saan lumingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandoon yung babae, nagdidipin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Yung mga ibang sahaba nga, tinanong sila, sabi niya, nang natalian na siya, si Khubayb, nahuli siya. Papatay na siya, sabi niya, ano sa palagay mo? Kaya ka na dyan, natalian ka at papatayin ka na, mamaya, dahil sa pagsunod mo kay Propeta kay Muhammad na yan. So, ano sa palagay mo kung makauwi ka doon sa sa inyo, kasama mo yung family mo at kapalit sa iyo si Muhammad? Sabi niya, diyan. Sabi niya, hindi ko yun iisipin. Hindi ko yun iisipin na ay aalis ako dito at ipalit dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khubayb. Sahaba, Kaya nga, sila yung mauna. Kaya yun ang sinasabi nila. Narinig ko na ito na yun. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga expression natin ngayon, dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Dadaan sila muna sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila masaktan. Allahu Akbar. Right, siguro buwang ustad. Oo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba niya, sabi niya, hindi namin sasabihin nang sinabihan na sila, nakalibutan na sila ng mga kalaban nila. Mababanggit natin dito mamaya, inshallah. Sabi nila, nang mapalibutan na sila ng mga kalaban nila, sabi niya, pinagtulungan na kayo ng iba't ibang gripo. Papatay na kayo, pagtulungan na kayo. Ano ang sabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, hindi namin sasabihin ang sinabi ng mga ni Moises. Ng mga kasamaan ni Moises, sinabi niya, ikaw at yung Panginoon pumunta ka, makipagdigma ka. Hindi namin yan sasabihin. Ang sasabihin namin, ikaw, Ya Rasulullah, at kami, at makikipagdigma tayo. Allahu Akbar. Hindi namin sasabihin yung sinabi niya, ikaw, Moises, at yung Panginoon, pumunta ka doon, makipagdigma ka, at dito lang kami, umupo na lang kami dito. Ang sasabihin namin, Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, ang ikaw, at kami, at tayong lahat makikipagdigma. Allahu Akbar. So, ito yun inshallah subhanahu wa ta'ala ay babanggitin natin yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sahaba niya. Kaya kanina binanggit ng nagkhutba, napakaraming nagsuot ng kasuotan ng Islam. Ito ay pagkatapos nagki-claim sila na sila ay Muslim, pero minumura nila yung sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinipintasan nila yung sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantala si Allah subhanahu wa ta'ala, samantala ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-declare na itong sahaba, si Allah nag-declare itong sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala pati si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah babanggitin natin. Sabi niya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Ano yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Ito, sinabihan ni Allah
yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sabi niya? Wasabiquna al-awwalun, yung mga nauna. Ang mga nauna, sino yung mga nauna? Minal muhajirin. Yung mga muhajirin, ito yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah. Muhajirin from Makkah. Mga nag-Muslim mula sa Makkah, minal muhajirin wal ansar at ansar. Sino naman yung mga ansar? Mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Madina. Mula sa Madina. Ano yung kasunod? Walladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum. Sila ay sinundan nila matapos silang maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladina taba'uhum bi ihsan. At sila ay gumawa ng mabuti. Sumunod. So anong sabi ni Allah? Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Kinalugdan na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah mismo yung nag-testify na kinalugdan niya radiyallahu anhum, yung mga sahaba. Kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, waradu anhu, at nalugod din sila kay Allah. Waradu anhu. Pagkatapos, ano yung gift sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang gift sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sabi niya wa'adda lahum, at hinanda na sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung handa sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala? Jannatin, mga paraiso. Hindi lang paraiso, jannatin, mga paraiso. Allahu Akbar. Tajri min tahti al-anhar, at ang paraiso nila may umaagos pa doon. Mga ilog. Allahu Akbar. Khalidina fiha, at forever and ever na sila doon sa paraiso. Khalidina fiha, forever and ever na sila doon sa paraiso, abadan. Khalidina, forever and ever na sila doon, fiha, sa loob ng paraiso, abadan, magpakailanman. Pakailanman pa. Mayroon pang magpakailanman. Forever. Hindi pa, kaya sabi nila, walang forever, mayroon. Si Allah mismo yung nagsabi, Sa paraiso. ang lahat ng makapasok sa paraiso, forever and ever, magpakailanman. Abadan. Okay. So, sabi ni Allah, Dhalikal fawzul azim. Yun na yung pinakadakilang tagumpay. Ang pinakadakilang tagumpay ng isang mananampalataya kapag makapasok na siya sa paraiso. So, paano ka makapasok sa paraiso? Sumunod ka sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pamamaraan na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. So hindi pwede sabihin mo lang naniniwala naman ako sa Diyos. Yes, naniniwala ka sa Diyos, pero hindi mo ginagawa. Hindi mo ginagawa yung utos. So kailangan maniwala ka at isabuhay mo. Isagawa mo. Paano isagawa? Tulad ng pagsasagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yung paniniwala, pagkatapos mong maniwala, isagawa mo yung paniniwala. Allahu Akbar. So, ituloy natin. Ano pa yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ito na yung kinukwento natin kanina. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajara. Sabi niya, laqad radiyallahu, surely, katotohanan, katiyakan, kinalugdan na ni Allah. Sino yung kinalugdan ni Allah? Anil mu'minin, ang mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya, anong ginawa nila? Sino yun? Id yubayi'unaka tahta syajara. Yung
nanumpa sa'yo. Yung nanumpa sa'yo. Sino yung mga nanumpa sa'yo? Yung mga sahaba, 1,500 mga sahaba. No. Ha? Kumbaga, sila yung nagsabi, dadaan muna sila sa ibabaw ng aming bangkay. Ha? Walang magalaw. Bago sila makarating sa'yo, bago kanilang masaktan. Allahu Akbar. At sila rin ang nagsabi, hindi namin sasabihin ang sinabi ng mga kasamahan ni Moises na pumunta ka at ikaw makipagdigma ka doon at dito na lang kami umupo. Ang sasabihin namin, pumunta tayo, magkasama tayong lahat at magkikipagdigma tayo. Allahu Akbar. Okay, ano pa? إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. At batid ni Allah kung ano yung mga nasa puso nila. Hindi sila nagbibiro, hindi sila nagkukunwari. Kung anong sinabi nila, sabi niya na napalibutan na kayo, pagtutulungan na kayo ng mga iba't ibang kalaban nyo. Hindi sila natakot. Hindi sila natakot. So sabi ni Allah, "Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim." Alam ni Allah, batid ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano yung nasa puso nila, fa'anzala 'alaihim sakina. At ipinababa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sakina 'alaihim sa kanila. Sakina. Yung sakina, tranquility, kapanatagan, di ba? Okay, wag muna kayong matulog diyan. Kada sila kadalisayan. Okay, wa asabahum fathan qariba wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Allahu Akbar. So mga kapatid ko sa Islam, yun na yung nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung 1,500 na sahaba, hindi ka namin iiwanan. Ka namin iiwanan. At yun na yung sinasabi natin, yung mga expression nila ngayon, dadaan muna sa ibabaw ng bangkay, sinabi na ito ng mga sahaba. Allahu Akbar. Kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun ka Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dead to Sparta. Okay. So sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara. Hindi makakapasok sa impyerno. Sino 'yon? Ahadun mimma ba'a tahta syajara. Isa man, hindi makakapasok sa impyerno, isa man sa mga sahaba na nag-place, nag-bai'ah, nangako, nag-pledge kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayatul ridwan, sa Hudaybiyah. Sa Hudaybiyah, doon sa bayatul ridwan, yung panunumpa nila, nangako sila na hindi nila iiwanan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan yun, Ustad? Doon sa Madinah? papasok sila sa Makkah. Makkah. Papunta pa sila sa Makkah. Pagkatapos, sabi dito, sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, khairu ummati qarni. Ang pinakamainam, the best sa mga umma ko, qarni. Yung qarni, sa kapanahunan ko. Sa kapanahunan ko, pagkatapos nang mawala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma alladhina yalunahu. Pagkatapos ko, yung mga kasamahan ko. Thumma alladhina yalunahum, pagkatapos ng kasamahan ko, yung sumunod pa sa kanila. Sumunod pa sa kanila. Okay. So, ngayon, itong mga itong mga nagki-claim kami ay Muslim, pero minumura nila yung sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Pinipintasan nila ay labas sila sa Islam.
Ha? Ang lahat ng nagsusubbo, nagmumura, nagsusumpa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ay makakalabas sa Islam. Kakalabas sa Islam. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong sabi niya? La tasubbu ahadun min ashabi. La tasubbu ahadun min ashabi. Huwag ninyong murahin isa man sa aking mga kasamahan. Huwag ninyong murahin isa man sa aking mga kasamahan. La tasubbu ahadun min ashabi. Huwag ninyong murahin isa man sa aking mga kasamahan. Nakarinig na ba kayo minumura si Aisha? Yes. Ummul Mu'minin? Yes, mga nakalabas sa Islam, mga Shia. Minumura nila si Aisha, si Abu Bakar, si Omar. Minumura nila. Minumura nila. So, sabi ni Propeta Muhammad, la tasubbu ahadun min ashabi. Huwag niyong murahin isa man sa aking mga sahaba. Ano pa? Palau anna ahadakum anfaqa mislu Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Sabi niya, kahit isa man sa inyo, katotohanan ay magbigay siya ng yaman niya, isang laking bundok ng Uhud, ginto. Palau, sabi ni Propeta Muhammad, sabi niya, palau anna ahadakum anfaqa mislu Uhudin dhahaban, na kahit sino pa, kahit nagbigay pa kayo ng isang laki, kasing laki ng ginto, Ng bundok. bundok na ginto, hindi niyo mapapantayan ang mga sahaba ko. Hindi niyo mapapantayan. Hindi niyo kaya. Ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niyo yung kayang pantayan. Muttafaqun alayhi. So ano pa yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An-nujumu amanatus samai. An-nujumu amanatus samai. Sabi niya, ang mga bituin, ito ay amanatus sama. Ito ay, pag nakita mo yung mga bituin sa kalangitan, ito ay ito ay amanatus sama. Yung, kung baka palatandaan na payapa yung kalangitan. Palatandaan na payapa yung kalangitan dahil nandyan pa yung mga bituin. Bago mawala na yung mga bituin, ay ibig sabihin may sign na magugunaw na yung mundo. Okay? So sabi niya, فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ atas samaa ma tu'ad. Atas sama. Kapag mawala na, sabi niya, ang mga bituin ay mangyayari na sa kalangitan ay matuwad. Wa ana amanatu li ashabi. Sabi niya, wa ana amanatu li ashabi. At ako ay amana li ashabi. Ako ay kapag nandito pa ako, payapa yung mga sahaba ko. Payapa yung mga sahaba ko. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma tu'adun. Kapag mawala na ako at na yung mga sahaba ko. Gulo-gulo na. Pagkatapos, ano yung kadugtong? Sabi niya, wa ashabi amanatu li ummati. At ang mga kasamahan ko, sila naman yung amanato. Sila yung ng mga umma ko. Sila yung anong pagtawag dito? Kung baga payapa pa yung umma kasi nandyan pa yung mga sahaba niya. Payapa yung mga sahaba niya kasi nandyan pa si Propeta Muhammad.
Ngayon, nang mawala si Propeta Muhammad, sahaba niya na lang, payapa pa yung umma, nasyon, dahil nandyan pa yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'adun. Kapag mawala na yung mga sahaba ko, kasama ko, ay yung ummah hindi na alam yung mangyayari. Kaya isang sahaba, natanong yung isang sahaba, pakinggan niyo yung ganda ng tanong, ha? Sabi ng isang sahaba, sabi niya, Ya Amirul Mu'minin, si Ali radhiyallahu anhu, natanong siya, si Ali radhiyallahu anhu. Ano ang tanong sa kanya? Ang tanong sa kanya, sabi niya, Ya Amirul Mu'minin, o pinuno ng mga kamusliman, bakit, sabi niya, sa panahon niyo ngayon, nagkagulo-gulo na yung mga Muslim. Kagulo-gulo na yung mga Muslim. Di ba? Yung mag-era si Ali at saka si Muawiyah. So nagkagulo na, sabi niya, yung mga Muslim sa panahon niyo. Bakit sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam walang gulo yung mga Muslim? So sabi ni Ali radhiyallahu anhu, sabi niya, kaya walang gulo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba niya, kasi kami ang mga tagasunod niya. Kami ang mga tagasunod niya, kaya walang gulo. Pero bakit magulo na ngayon sa panahon namin? Kasi kayo na yung mga tagasunod namin. Ibig sabihin, kayo yung magulo. Nakuha niyo? Nakuha niyo? Kaya hindi magulo sa panahon ni Propeta Muhammad kasi kami yung tagasunod niya, masunurin. Oo. Pero bakit magulo na sa panahon na namin? Kasi kayo na yung tagasunod namin. Nakuha niyo po? So, yun ang sinasabi natin. Na itong mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kailangan mahalin natin yung sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong i-reject. Wala tayong i-reject sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at wala rin tayong mumurahin sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi sinabi na ni Allah, radiyallahu anhum, waraduan, kinalugdan na sila ni Allah. Si Allah na yung nag-testify na kinalugdan na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Finish na. Finish na. Kaya may lalabas ka sa Islam pag minumura mo yung sahaba. Matulad ka ng mga nagdadamit ng Islam, pero nagpapakilala silang mga Muslim, pero minumura nila yung pamilya, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inumura nila yung kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito si Aisha radhiyallahu anha, si Abu Bakar, yung tatay ni Aisha, minumura nila. Pero nagki-claim sila ay mga Muslim. Yung totoong Muslim, mahal nila si Allah, mahal nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahal nila yung mga sahaba, kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. So, mayroon kayong gustong sabihin, mayroon kayong gustong linawin, mayroon kayong gustong idagdag doon sa natin? Meron kayong gustong sabihin? Ustad, tanong? Magtatanong ako, Ustad. Kasi- Ustad, si Ali radhiyallahu anhu, Ustad, ay siya ba yung pinuno ng mga Muslim na natalo sa labanan? Natalo yung sa labanan ay hindi siya. Hindi, tatanong ko lang, Ustad. Kung Hindi, siya ba ano ba yung labanan? Maraming labanan. Ang daming... yung pumunta silang sa kubing yung Palestine ba yung Ustad? Oo, siya ba yun? Sa mga digmaan, ang laging sumasama sa digmaan yan sina Khalid bin Walid. Sina Khalid bin Walid, tapos yung mga sumunod na mga mga tabi-tabiin. Laging umano sila, nananalo sila, lahat ng digmaan sinalihan nila. Puro lamang ang mga kalaban nila, pero nananalo sila sa digmaan. Sa pagkagaling nila na magdigma. Walang puro lamang yung kalaban nila, pero lagi silang nananalo. Kasi bakit?
kapag nagkaroon na ng digmaan, ay silang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi silang nakakonek sa kay Allah. Lagi silang nakakonek kay Allah. So, pag nagkaroon na ng digmaan, pinapababa ni Allah yung sundalo niya, mga anghel. Nagtaka nga yung mga kalaban nila eh. Hindi nila pa natataga, nabubutol na yung liig. Pati si Iblis, natakot doon, sumama sa digmaan, natakot si Iblis eh. Kasi tumakbo si Iblis, Shaitan. Kasi bakit tumakbo? Nakita niya ang sundalo ni Allah, mga anghel, bumaba yung mga anghel. Bumaba yung mga anghel. Hindi pa nila natataga, tumatalsik na yung ulo. Kasi tinaga na ng mga anghel. Kaya sabi ni Satanas, ni Iblis, sabi niya, hindi niyo nakikita yung nakikita ko. Yun ang nakikita ko. Lumayas sa digmaan. So, Ustad, yung narration na yun, particular ba yun sa specifically sa Battle of Badr? kahit anong digmaan, pwedeng magpababa si Allah ng mga sundalo niya. Kahit anong digmaan, kapag ang digmaan na yan ay para kay Allah, para itaas ang ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung jihad na yan, pag-defense sa Islam, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at naayon sa sunnah, hindi impossible na magpadala si Allah ng sundalo niya. So, hindi lang ang sundalo ni Allah mga tao. Yung hangin, sundalo yan ni Allah. Hangin, ulan, sundalo rin yan ni Allah, yung ulan. Coronavirus. Pati yung mga virus na yan, Hangin tulad nung sa Battle of sundalo Badr. rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Lahat ito ay sundalo ni Allah, hindi lang natin alam. So, hindi lang specific sa mga digmaan na yun, pwedeng mangyari, hindi possible. Bakit po nagkameron ng sekta na Shia? Kaya kaya nagkaroon kasi ng sekta ng Shia, may isang Hudyo. Yung isang Hudyo na nag-Muslim, si Abdullah ibn Salul. Pangalan niya Abdullah ibn Salul. Nang mag-Muslim siya ay hindi naman in-apply na yung katuruan dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saka wala pang Shia sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinalungat pa. Oo. Ang dinala niya ay katuruan, yung katuruan galing sa Hudyo. Katuruan galing sa Hudyo ang dinala. Ito katuruan ni Abdullah ibn Salul. At sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito ng sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon isang lalaki na malaki yung katawan. Kinulatan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabihan niya, sabi niya, "Ya Muhammad, i'dil." Kasi mayroon nagbigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginto naghahalo pa yung ginto at saka yung lupa, hindi pa na Hugasan. Oo. Ito, hinati-hati ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga Muslim. Hindi ito para sa kanya, hindi rin para sa pamilya niya. Ito para sa mga Muslim. Itong lalaki na to, pumunta siya doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinawakan niya sa liig si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa damit. Ay, sabi niya, "Idil, ya Muhammad, maging makatarungan ka." Nagalit ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba. Pero pinigilan niya yung galit niya. Sabi niya ni Omar at mga ibang sahaba, sabi niya, "Hayaan kami, tagpasin namin yan yung walang adab, walang respeto." Propeta, sabi niya, "Hayaan niyo yan." Sabi niya, mula sa lalaki na yan, diyan lumabas yung lahi nila na makikipagdigma sa inyo. At mayroon silang mga, kumbaga, yung mga muscle sa kamay nila. So, nang wala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na karoon sila ng digmaan, naalala nila. Ganun ang mga nakalaban nila. Dahil doon sa tao na yun.
So, maraming pumapasok sa Islam at ginagamit nila yung ano ng Islam, Pangalan ng Islam. pangalan ng Islam, pero hindi nila ina-apply naman ang tunay na katuruan ng Islam. Hindi nila ina-apply. Kaya makikita natin, akala natin yun ay katuruan ng Islam, makita. Kasi in-study nila ito yung Islam Pinag-aralan nila yung Islam. Ang Islam, kahit anong paninira ng mga tao, tandaan niyong mabuti ang Islam, kahit anong paninira ng mga tao sa labas ng Islam, hindi nila ito maanuhan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sa ibang ayaw, walau karihal musyrikun. Sabi ni Allah, yuriduna liyutfi'u, gusto nilang puksain ang ilaw ni Allah. Ganyan, no? Alam niyo yung lampara? Lampara. Tapos may ilaw. Gusto nilang ganyan. Yurido, yung ilaw doon, yung Islam. Gusto nilang puksain yung ilaw, yung Islam patayin. Biakwain sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Tingnan mo, ang daming naninira sa Islam. So, anong sabi ni Allah? Wallahu mutimmu nurihi. Si Allah ang mag-protect ng Islam. Walau karihal musyrikun. Kahit kinamumuhian pa yan ng mga hindi Muslim. Mga musyrik. Walau karihal kafirun. Kahit kinamumuhian pa ng mga kafir. Tingnan nyo ngayon, pansinin ninyo. The most growing religion in this world. The most growing religion. Islam. Lalong siraan nila yung Islam. Lalong dumarami yung nagmumuslim. Lalo curious. Oo. Subukan nila siraan ng Islam, dumami yung magmuslim. Allahu Akbar. Parang mga... Ang dami nang nagtangka siraan ng Islam, ang daming nagmuslim. Ito dagdag kaalaman niyo Dagdag kaalaman. Nang sumabog ang Twin Tower, yung 9/11, nang sumabog doon, lahat ng mga tao nagalit sa Muslim. Yung mga hindi Muslim. Kahit Muslim nga, nagalit din sa kapwa nilang Muslim. Kasi pinagbintangan ang Muslim. Okay. So, lahat. Dahil, ngayon, yung mga tao, nag-aral sila sa Islam. Totoo ba yung kautusan na ang mga Muslim pumapatay ng tao? Nagpapasabog sa mga tao? Pinag-aralan nila. Wala silang nakita Bagkus, lahat ng engineer sa buong mundo, sumakit yung ulo. Bakit yung ulo ng mga engineer? Kasi bakit? Hindi kinaya ng pinag-aralan nila ang napakalaking building itinayo sa mundo. Kalaking building. Pagkatapos, napakalaki yung mga bakal, tapos babanggain lang ng maliit na plane. Banggain lang ng maliit na plane, malusaw. Tapos lahat ng mga nakabangga plane crash, bumangga sa mga building, hindi nalulusaw. Yun ang pinakamalaking building. Tapos, napakalaki yung mga bakal, mabangga ng maliit na plane, malulusaw. Sabi niya, hindi ito Mayroon itong inside job. Lahat sila. So, ngayon, yung paninira nila sa Islam, naobliga yung mga tao mag-research sa Islam. At sa panahon din yun, after ng sumabog, more than 30,000 ang nag-Muslim doon mismo sa lugar nila. May masjid na doon. Kasi hindi sila makapaniwala na yun ay gawain ng Muslim. Kasi wala silang nakita na ang Muslim, utusan ka pumatay ng taong walang kasalanan. Walang katuruan ng Islam ganun. Bagkus, ang utos sa Islam, sino man ang magligtas ng isang buhay, parang liligtas mo ang buhay ng sangkatauhan. At sino man ang pumatay ng isang buhay, nang sinasadya niyang pagpatay para mong pinatay yung sangkatauhan. Ganon.
Hayop nga bawal mong saktan sa Islam, ang turo sa Islam. Paano pa yung tao? Hayop bawal mong saktan, ang turo sa Islam. Paano pa yung tao? Kahit sa digmaan na nagkaroon na ng digmaan ng Muslim at saka hindi Muslim. Oras na ng digmaan. Mayroon din batas ang Islam doon. Bawal kang pumatay ng matanda. Nagkakaroon na nag-exist na yung digmaan pero bawal kang pumatay ng matanda, mga matatanda. Bawal kang pumatay ng mga may sakit. Bawal kang pumatay ng mga nasiraan na ng bait. Bawal kang pumatay ng mga babae. Tingnan nyo. Unless kung ito ang lahat ng ito ay sumasama doon makikipag digmaan sa mga Muslim. Ibang usapan yun. Pero yung mga matanda hindi sasali sa digmaan, hindi pwede. Yung mga babae hindi sasali sa digmaan. Mga bata hindi sasali sa digmaan, hindi pwedeng anuhan. Kahit nag-exist na yung digmaan. Nakuha niyo po? So, how about na walang kalaban-laban pagkatapos ay papatay? Walang katuruan ng gano'n ng Islam. Okay? So, alhamdulillah ay nag-adan na. Salam muna tayo. And then, pwede na po kayo kumain, mga brother. Magsalam muna lahat ng... mayroong magsasyahada. Masya Allah. Finish ko na to, Ustad. Huwag mong i-finish. Kasi na yung shahada. Okay. Tawagin natin yung magsyahada. May magmumuslim po dito, Lahat po kayo, ilabas nyo yung ano nyo. I-live nyo. Lahat kayo. Bismillah. Halika dito, sister. Huwag kang matakot sa akin, Hindi ako nangangagat. Masya Allah. Ito, mga brother. Saksihan natin ang pagmumuslim ng isang sister. Bismillah. Iyan mo, bro, para makita ko. Ras mo ng konti. Yan. Hawakan mo na lang, bro. Bro. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Ito po ay saksihan natin ang pagmuslim ng isang sister natin. Taga-saan na sister sa atin? Masbate. Ano po kayo? Taga-Ilog? Tagalog? Bisacol. Bisacol. Bisaya, Bicol. Ito, may Bicolano dito. Ang dami. Okay, Bisacol, Bisaya, Bicol. Saan ka sa atin? Masbate. Matagal na po ba kayo dito? 3 years and 2 months and 2 days. Mashallah. Anong religion mo sa atin? Ano pang klaseng Christian? Christian. Catholic? Roman Catholic? Okay. Willing na po ba kayo iwanan ng Roman Catholic? Yakapin ng Islam? Okay. Sundan mo yung sasabihin ko magiging Christian. Ganyan. Sabi, anong complete din niyo po ulit? Mariton? Ano pa? Madrasa. Madraso. Okay, sabihin mo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasul. Allahu Akbar. Tagalog natin. Ako ay sumasaksi. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ni Allah. At ako ay sumasaksi si Jesus, anak ni Maria, ay propeta at sugo ni Allah. Takbir! Allahu Akbar! So mga sister, iyakapin niyo po. Punta ka doon. Kapit ka lang naman. Ustad, may nag-comment bakit daw kaliwa, kanan ginamit ni Ustad, kaso lang nakaharap yung camera dito. Baliktad po yung ano. Kasi yan. Nakarotate kasi yung camera. Sa camera, kanan po ginamit. Kanan yung ginamit yung camera kasi pag naka-front. Okay. So, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puro kayo kaliwa, Sheikh, dapat kanan. Kanan mo yan. Baliktad lang. Okay. So mauna na kayo kumain mga sister.
Ay, anuhan niyo po yan. Kain kayo. Live ko ba? Okay na. Okay na. Ustad live ko ba?